Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. May mahalagang weather development tayong dapat tutukan ngayon. Batay sa latest forecast, hanggang 4 na sama ng panahon o posibleng bagyo ang maaring mabuo o pumasok sa monitoring domain mula ngayon hanggang August 26. Samantala, ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy na lumalakas at ano ang posibleng epekto nito sa Pilipinas. Ngayong araw, kahit wala tayong direktang bagyo sa loob ng par na kasulukuyang tumatama sa kalupaan, hindi ibig sabihin na ligtas na tayo sa malalakas na ulan. Ang pangunahing weather system na dapat tutukan ngayon ay ang southwest monsoon o habagat na patuloy na nakakapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Kung kayo ay nasa Metro Manila, Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, gayon din sa may Benguet, Abra, Mindoro at Ilocos Region, manatiling alerto. Maaring magkaroon ng scattered rain showers at thunderstorms habang may ilang lugar na posibleng makaranas ng moderate hanggang heavy rainfall. Dahil sa paulit-ulit na pag-ulan, tumataas ang posibilidad ng flooding, flash floods at landslides, lalo na sa mababang lugar at bulubunduking komunidad. Samantala, patuloy nating binabantayan ang tropical storm Nangka sa labas ng par, pero tandaan, hindi lakas ng bagyo lamang ang mahalaga. Mas dapat tignan ang lokasyon, direksyon, bilis ng galaw at distansya nito mula sa ating kalupaan. Sa ngayon, ang mas agarang banta sa bansa ay ang habagat, hindi ang direktang landfall ng bagyo. At mas magiging concern ng mga susunod na araw dahil may posibilidad na hanggang 4 na sama ng panahon ang mabubuo o pumasok sa monitoring domain hanggang August 26. Hindi ibig sabihin nito na 4 na bagyo ang siguradong tatama sa Pilipinas. Potensyal lamang ito, kaya kailangan pa nating bantayan ang magiging development at direksyon ng bawat sistema. Maaari rin magkaroon ng epekto sa habagat ang mga tropical cyclone na nasa labas ng par, kaya kahit malayo ang isang bagyo, maaari nitong dagdagan ng moisture at pag-ulan sa Luzon. Kaya ang malaking tanong ngayon, may susunod pa bang bagyo pagkatapos ng Nangka? At alin sa mga posibleng weather disturbance ang maaring lumapit sa Pilipinas? Sa mga susunod na araw, mas lilinaw ang kanilang direksyon, kaya mga kababayan manatiling alerto at patuloy na subaybayan ang latest weather updates. I-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong update tungkol sa habagat at mga posibleng bagyong paparating sa ating bansa. Mga kababayan, ang pangunahing weather system na dapat nating tutukan ngayong araw ay ang southwest monsoon o habagat na patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Pero kapag sinabi nating habagat, hindi ibig sabihin na buong araw at buong bansa ay tuloy-tuloy na uulan. Malaga itong linawin, ang habagat ay nagdadala ng moisture at mga ulap na maaring maggatid ng ulan pero hindi pare-pareho ang lakas at tagal nito sa bawat lugar. May mga lugar na maaring makaranas ng light rain, panakanakang pag-ulan, thunderstorms at sa ilang lugar ay moderate hanggang at times heavy rainfall. Kaya ang tanong ay hindi lang uulan ba? Mas malaga gaano kalakas ang ulan, gaano katagal at gaano nakabasa ang lupa bago dumating ang panibagong buhos. Dahil kapag paulit-ulit ang pag-ulan, mas tumataas ang posibilidad ng pagbaha at landslides lalo na sa mga lugar na prone sa ganitong hazard. Kaya sa ngayon, habagat ang pangunahing weather threat, asahan ng occasional hanggang frequent rains at thunderstorms lalo na sa western section ng bansa. Kaya mga kababayan, kahit hindi buong araw ang ulan, manatiling alerto dahil maaring biglang lumakas ang buhos sa ilang lugar. Mga kababayan, unahin natin ang tropical cyclone na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang tropical storm Nangka ay may tinataya na layong 1,765 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay ang maximum sustained winds na 75 kilometers per hour, may gustiness na hanggang 85 kilometers per hour, at kumikilos pa eastward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang mahalagang punto dito, napakalayo pa nito sa Pilipinas, kaya sa kasalukuyan ay wala pa itong direktang epekto sa bansa. Sa ngayon, mas dapat nating tutukan ang habagat at mga pag-ulang dala nito. Narito ang mga lugar na patuloy na tinatamaan ng impluensya ng habagat. Unahin natin ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dito, asahan ng occasional rains dahil sa southwest monsoon o habagat. Posible ang flash floods at landslides kapag naging moderate hanggang heavy ang pag-ulan.
Samantala mas malawak ang sakop ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Kabilang dito ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz. Hindi ibig sabihin na scattered rains na buong araw at sabay-sabay ang ulan sa lahat ng lugar. Maaring maulap sa umaga, magkakaroon ng panakanakang pag-ulan at biglang lumakas ang thunderstorms sa ilang lugar. At kapag naging moderate hanggang at times heavy ang buhos ng ulan, posible ang flash floods at landslides lalo na sa flood-prone at mountainous areas. Sa Metro Manila, maaaring maaliwalas o bahagyang maulap sa ilang lugar abang may thunderstorm at malakas na buhos naman sa ibang bahagi. Ang pangunahing concern dito ay localized flooding kapag biglang lumakas ang ulan. Sa Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley, lalo na sa mga bulubunduking lugar ng Cordillera, mahalagang bantayan ang posibilidad ng landslide kapag naging matagal o malakas ang ulan. Sa Calabarzon at iba pang bahagi ng Mimaropa, maaari rin magkaroon ng scattered rains at thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Mindoro, bantayan ng bigla ang buhos ng ulan na maaring magdulot ng localized flooding lalo na sa low-lying areas. Sa Visayas at Mindanao naman, maliban sa mga nabanggit na lugar, generally, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan, pero may posibilidad pa rin ng isolated rain showers o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Kapag naging severe ang thunderstorm, maaari rin magkaroon ng flash floods or landslides. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon, magiging partly cloudy to cloudy skies ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dahil pa rin sa epekto ng habagat. Sa ibang bahagi ng bansa, localized thunderstorms naman na maaring magdala ng panandaliang malakas na ulan. Kaya tandaan natin mga kababayan, scattered o isolated na mga pag-ulan, meaning posibleng umulan ng malakas sa isang lugar na posibleng magdulot ng biglaang flash floods at landslides, lalo na sa mga lugar na malapit sa gilid ng bundok, habang ilang kilometro lamang ang layo ay bahagyang maulap pa rin. Ito ang dahilan kung bakit malaga po ang localized monitoring at huwag nang hintayin ang baha bago po tayo kumilos. Samantala sa heavy rainfall outlook, dahil may mga lugar na dapat mas tutukan pagdating sa dami ng posibleng ulan, ngayong araw inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters na dami ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Tandaan na ang rainfall total ay maaring maipon sa loob ng forecast period, lalo na kung paulit-ulit ang mga pag-ulan. Kaya dito nagiging mahalaga ang kondisyon ng ating mga lugar. Sa Sambales at Bataan, dahil may mga bulubunduking bahagi at mga lugar na mabilis makaranas ng runoff, maaaring tumaas ang posibilidad ng flash floods at landslides kapag naging matindi ang buhos ng ulan. Pagsapit naman ng August 16, makakaranas pa rin ng 50 hanggang 100 millimeters na rainfall ang Sambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ibig sabihin may posibilidad na maulit ang malalakas na pag-ulan sa parehong mga lugar. At kapag ang lupa ay basa na mula sa mga naunang pag-ulan, mas mabilis itong maaring umabot sa saturation point. Kaya may isang mahalagang paalala, maaring mas mataas pa ang actual rainfall sa mga mountainous at elevated areas. Bukod dito, maaring lumala ang epekto sa ilang lugar dahil sa significant antecedent rainfall o yung mga nauna ng pag-ulan na nag-iwan ng maraming moisture sa lupa. Ngayon naman dumako tayo sa mahalagang tanong, may susunod ba agad na mga bagyo? Ayon sa latest forecast ng Pag-asa, ang tropical cyclone threat potential ngayong araw ay may posibilidad na umabot sa 4 na bagyo ang mabubuo o pumasok sa ating monitoring domain mula ngayong araw hanggang August 26. Pero bago ka mag-alala, kailangan natin itong ipaliwanag ng mabuti. Mga kababayan, hindi ibig sabihin na 4 na bagyo ang siguradong tatama sa kalupaan ng ating bansa. Mula August 13 hanggang August 19, naroon ang Tropical Storm Nangka sa northeastern portion ng monitoring domain. Ngunit ayon sa forecast, wala itong direktang epekto sa bansa at inaasang kikilos pahilagan silangan patungo sa south of Japan. Pero kasabay nito, may nakikitang dalawang tropical cyclone like vortices o TCLBs na maaaring mabuo sa silangang bahagi ng monitoring domain. Ang unang sistema ay maaring lumitaw malapit sa northeastern portion ng PAR habang ang ikalawa naman ay posibleng mabuo sa eastern boundary ng TICAD. Sa ngayon mababa hanggang moderate lamang ang posibilidad na maging ganap na tropical cyclone ang mga ito. Pero pagdating naman ng August 20 hanggang August 26, mas marami pang development ang nakikita sa forecast.
Ang TCLB-2 ay maaaring lumitaw malapit sa northeastern boundary ng PAR at TICAD, habang dalawa pang TCLBs ang posibleng mabuo sa loob ng mas malawak na monitoring domain. At dito natin kailangang maging maingat dahil kahit hindi pa natin masasabi kung alin sa mga sistemang ito ang magiging ganap na bagyo, ang kanilang presensya ay maaaring makaapekto sa moisture flow at weather pattern sa paligid ng bansa. Kapag naging favorable ang kanilang development at interaction sa habagat, posible itong magkaroon ng indirect effect sa pag-ulan, particular sa mga lugar na kasulukuyang maapektuhan na ng southwest monsoon. Kaya sa ngayon, hindi pa natin dapat sabihin na may bagong bagyo bang siguradong tatama sa Pilipinas. Ang mahalaga ay maagang namomonitor ang mga lugar kung saan maaring mabuo ang mga susunod na sistema. At kung magpapatuloy ang aktibong habagat kasabay ng pagbuo ng mga tropical disturbance sa Philippine Sea at Western Pacific, maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa distribusyon at intensity ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Habang unti-unti nagiging malinaw ang kanilang development, maaari rin magbago ang ating rainfall outlook. Kaya wag nating hintayin maging isang ganap na bagyo ang isang disturbance bago tayo maghanda. Sa ngayon, patuloy na tutukan ng habagat ang mga bagong tropical disturbance at ang posibilidad ng pagbabago sa pattern ng pag-ulan sa mga susunod na araw. Kaya napakalaga ng patuloy na pag-monitor na lagay ng ating panahon mga kababayan dito sa ating channel para lagi kang updated. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at i-share mo na rin para maraming kababayan natin ang maging handa. Maraming salamat mga kababayan at mag-ingat po tayong lahat.